question is, ano nga ba ang nagiging sanhi ng pagkakaroon ng psychosomatic disorder? Well, ayon sa pag-aaral, ayon sa mga scientifico, hindi pa nila matukoy or hindi pa nila masiguro bakit ang isang tao nagkakaroon ng ganitong psychosomatic disorder, bakit nagkakaroon ng isang tao. Syempre guys, kahit advantage mga system natin, still yung mga scientifico, hindi pa talaga nila matukoy kung ano talaga, kung bakit ang isang tao nagkakaroon ng ganitong psychosomatic disorder. Pero may mga naniniwala na ang ilang ito ay nagmumula sa stress. Yung stress na naglalabas ng hormones at chemical sa ating katawan. And which is nakakaapekto ito sa ating katawan at yung ating dysfunctional na syempre pang araw-araw, of course, kasi you know what guys, hindi natin nakikita kung ano yung nangyayari sa loob natin. Kasi pag yung nakikita lang natin is yung ating physical, lumalabas lang ito kapag nag-trigger na talaga sa loob, and they're always, kasi guys, hindi naman talaga natin dapat i-focus kung ano yung nating nakikita sa panlabas. Kasi nakikita natin yan. Pag makita kang may sugat ka, of course, aalagaan mo yan. Lalagyan mo yan ng betadine. First, uugasan mo, lalagyan mo ng betadine. And then, kung may sakit ka sa masakit yung ulo mo, of course, iinom ka lang ng pain reliever, di ba? Pero kung nasa loob na yan, guys, hindi mo talaga alam. And yung makakatulong lang talaga sa'yo is yung mga espesyalista. Hindi yung espesyalista sa mga physical na nararamdaman mo. Like yung yung nangangasim yung tiyan mo, or yung marami kang nararamdamang mga pain, muscle pain sa yung katawan, or yung nagpapalpitate ka, or yung hindi ka makahinga, nagkakaroon ka ng hyperventilation, nahihilo ka. So, lahat ng iyon, pumunta ka ng doktor, pinatest mo lahat, pero yung mga yung mga resultang lab test is negative, okay ka, okay lahat, walang problema. So ikaw nagiging distress ka na sa yung sarili, nagkakaroon ka na ng anxious, nagiging irritable ka na, nagbabago na yung behavioral mo kasi nga naaapektuhan na rin dito yung behavior ng isang tao, guys, kasi hindi masagot-sagot yung mga katanungan mo na para sa'yo it is really simple, but kung tutukuyin mo, it is very difficult sa mga taong kagaya ng may mga psychosomatic disorder. The next question is, papaano ba nadadiagnose ang isang tao kung may psychosomatic disorder? Of course, hindi ka naman pupunta ng hospital para ma-diagnose, kasi sila yung kanilang fino-focus lang talaga nila is yung mga physical na symptoms, like if they ask to you, anong masakit sa'yo, anong mga nararamdaman mo. So, yan ang mga physical. So, we are talking about this yung psychological, emotional, mental. So, of course, my advice is to seek a professional help, like psychiatrist or psychology. And syempre, pag nasa psychology ka or psychiatrist ka, may mga katanungan na sasagutin mo. And then yung number 1 is isa or higit pang mga sintomas na nakakabahala or nakakaapekto sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Like for example, kung isa kang estudyante, isa kang ina, isa kang employee na nakakasagabal na talaga ito, na malaki yung impact sa iyo
sa pang-araw-araw mo, like students ka, palagi kang tuliro, hindi ka palagi kang tawag nito, nai-stress ka kasi sa susunod na araw mayroon kang malaking pagsusulit, or kung isa kang ina, kulang yung pagtulog mo kasi yung anak mo may sakit, hindi kumpleto yung tulog mo na supposed to be 7 to 8 hours na dapat yung pagtulog. And also kung trabahante ka, busy sa trabaho, and palagi yung boss mo palagi kang pinagagalitan, palagi kang yung mga trabaho mo mali-mali. So yan yung mga yan yung tawag na ito, yung binabase nila, yung isa or higit pang sintomas, yun ang kanilang binabase. Mga sintomas na hindi bababa sa 6 na buwan. Hindi lang yung, you know what guys, hindi lang yung stress ka lang sa pang short period lang, like today stress ka tapos bukas wala na. No, it's not like that. So kailangan talaga na hindi bababa sa 6 na buwan. So, kailangan mo talagang tingnan at suriin mo rin, obserbahan mo rin yung sarili mo. Yun ang pinaka-importante. Kasi guys, tayong mga tao, dapat din nating tingnan at hindi natin, obserbahan din natin yung ating sarili. Wag na wag mong ikukumpara kung ano yung mga nararamdaman mo. Kasi baka hindi psychosomatic disorder yung nararamdaman mo. Baka ibang disorder ang na nararamdaman mo. It's because nakikita mo sa YouTube or sa isang group chat or isang taong nagsasabi, pumunta ka kay Juan kasi ito yung sinabi niya sa akin, parehas kaming sintomas na nararamdaman. So yung kanya, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung sa kanya. Maybe or she is addict. Kumbaga before gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot or alcoholic siya, tapos ikaw nagkaroon ka ng panic attack kasi nagkaroon ka ng trauma. So hindi mo maikukumpara yung sitwasyon mo sa kay Juan. Yung sayo is different and yung kanya is iba. So kailangan mo talaga na pumunta ka sa isang psychiatrist, at best talaga sa isang psychiatrist para hindi ka lalong kumbaga malito kung anong mayroon ka. Kasi syempre guys, we need also a proof that we are okay, that the proof that we are not crazy, that the proof that everything is fine to ourselves. Just like yung physical symptoms na ating nararamdaman, na pumupunta kayo sa doktor na nilalab test kayo, linalaboratory kayo, lahat ng mga examination ginawa na sa iyo, pero at the end is negative yung resulta. So wala ka na talagang kumbaga dapat mo talagang tanggapin na wala kang sakit, na okay ka, na healthy ka, at kung may pang-agam-agam pa man sa loob-looban mo, try to go to psychiatrist. That's maybe hindi mo nakita sa hospital, sa doktor, sa physical doctor, baka sa psychiatrist na makita mo yung yung hinahanap mong kasagutan. Next is ang patuloy na pag-iisip, pag-aalala, or anxiety tungkol sa mga sintomas. So, yan talaga ang more on nadadiagnose ng isang sa isang tao kung nagsasuffer siya ng psychosomatic disorder. And then the last na na question is yung papaano ginagamot ang psychosomatic disorder at ang iba pang mga sintomas. First is, kapag pumunta ka na ng psychiatrist, hindi ka naman agad-agad kumbaga into medication to antidepressant. No. It depends kung ano ka level, kung
kung ang iyong sintomas is pumapasok ka na sa aggression, nagiging aggressive ka na kasi of course magiging aggressive ka talaga pag hindi mo malaman kung ano yung sakit mo. Pag hindi mo pag nalaman mo na yung mga resulta ng lab test mo at wala ka ng pera pero wala ka pa ring sagot sa mga katanungan mo and everything is negative. Ilang doktor na ang dinaanan mo, pare-parehas ng kanilang diagnosis. So ikaw magiging magiging aggressive ka na, magiging irritable ka na, and then parang kalaban mo na yung mundo at sasabihin mo na walang nakakaintindi sa akin kasi ikaw mismo hindi mo maintindihan yung sarili mo. So pinapahirapan mo yung sarili mo. And then yung mga physical doctor is rene-refer ang pasyente doon sa isang specialist or psychologist. But mainam talaga sa psychiatrist kasi yung psychologist is more on talking. Based on my experience. Kasi before, 8 years ago, nagka-depression ako. And then, nagpa-consulta ako sa isang psychologist and yung psychologist which is talking, like a talking therapy, just like, they always advise to me that you have to accept that, and every of them is like herbal. Mayroon akong iniinom noon kasi prescribe niya sa akin na you have to drink this, and hindi siya nag-ano sa akin, hindi siya nag-work. Imbis na mag-work, imbis na magiging imbis na may pagbabago, wala. Lalo tuloy akong nalulugmok sa aking depression. And to the point na nagkakaroon na ako ng suicide thoughts. So, my husband, he decided na wala namang pagbabago sa akin. And then, we also pay it. So, and of course, kung nagbumabayad ka pero wala namang nangyayari sa'yo, why would you stick in that? So, yung asawa ko, nag-search siya ng psychiatrist in the neighborhood. So, nakahanap siya. Until now, he is my psychiatrist, which is, nung umpisa, hindi ako binigyan agad ng prescribe. So, may mga tanong siya. And then, yung mga tanong na itinanong niya sa akin, so sinagot ko naman. And then may mga pasok like the symptoms na yung mga diagnosis niya, yung mga question niya, isa o higit na mga sintomas ang nakakaapekto talaga sa iyo sa iyong pang-araw-araw. So na may more on talaga nakapasok lahat yung sinabi ko. And then he said to me that we have to wait until 1 week kung mayroon pang pagbabago sa iyo. And then, of course, wala namang pinagbago sa akin. It goes me more, yung condition ko talaga, palagi na lang ako natutulog, umiiyak, na walang rason. And the only thing I really want to do is I want to let go myself. Kasi siyempre, sabi ko sa sarili ko, ayaw ko ng ganito. Ayaw ko ng buhay ng ganito. And then, of course, next, kasi every month ako noon nagpapakonsulta sa psychiatrist every month. Kasi minomonitor pa ako. And then, hindi gaya ngayon na every 3 months na lang. Kasi syempre, I can already overcome my panic attack and then my anxiety. And then my depression, I can say it's already better na thanks God na I survive with it. I survive with it through my antidepressant pills. Nag-antidepressant pills ako. Hindi ko ikinahihiya kung ano yung way ng aking yung aking recovery. Kasi syempre guys, yung untreatable na hindi maganda guys pakinggan sa ibang tao na sasabihin na pag depressed ka, labanan mo lang yan. Pag may anxiety ka, labanan mo lang yan. Pag may panic attack ka, labanan mo lang yan. No. Kasi means what is the meaning of labanan? Yung lalabanan mo siya, papaano ba? Kasi dapat talaga is yung pinaka-solid na explanation anong klaseng laban. Kasi pag sinabing labanan mo siya, labanan mo yung depression mo, hindi mo malalabanan yung depression mo kasi habang mo, kung linalabanan mo yung depression mo, hindi ka talaga mananalo sa sarili mo kasi you are fighting with yourself. Diba? And papaano mo malalabanan kung wala kang knowledge about it?
So ako, hindi ko siya nilalabanan. Bagkus, tinatanggap ko siya. It's because I already know it na it's panic attack, anxiety, and I know it is not harmless. Walang mangyayari sa akin. It's because, guys, I already have knowledge with it. So, kapag may knowledge ka, you know how to